dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya'y dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay magpasalamat sa lahat ng biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tandaan nito, patuloy nating itaas sa ating Panginoon ang ating kahilingan, ang ating mga personal na karaingan. Gayon din ang lahat ng intensyon sa misang ito at yung mga dumudulog at humihingi ng panalangin. Habang idinudulog natin sa ating Panginoon ang ating pagkilala sa lahat ng mga biyayang ating tinatanggap. Taglay ang pusong mapagpasalamat. Halina mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi ng kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawahan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sabagat walang maliw at walang kahulilip na kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihan, nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na yon, may sumipot na masamang binhi. Ito'y si Antioco Epiphanes, ang anak ni Haring Antioco. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago nagmana ng kaharian. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw na mga masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan. Bagkus ay inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hentil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong nahihita sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kamalasan. Wika nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami at ang ilan sa kanila ay agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntuning hentil. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, alinsunod sa kaugalian ng mga hentil. Gumawa sila ng paraan para mapawi ang bakas ng kanilang pagkatuli at pati ang banal na tipan ay kanilang kinaligtaan. Ano pat nakiisas na sila sa lahat ng masasamang gawain ng mga hentil. Ang hari ay nagpalabas na isang kautusan para sa buong kaharian.
Iniutos niyang maging isa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hentil ay sumang-ayon at marami ring Israelita ang sumunod. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Noong taong 145, 12 ng buwan ng Kislev, si Haring Antioco ay nagpatayo ng nakalapastangan ng walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga hain. Nagpatayo rin siya ng mga dambanang pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Hodea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, pinagsusunog ng kamanyang ang bawat tao. Lahat ng makitang mga balumbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog. At ang sinumang mahuling nagtataglay ng balumbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipapapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan at kaysa sumuway sa banal na tipan. Marami nga ang namatay sa kanila. Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi kong mamamalas, yaong mga masasamang lumalabag sa iyong batas. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Silang mga masasama kahit ako ay gapusin. Ang bigay mong mga utos ay di ko rin lilimutin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Sa sino mang naghahangad na ako ay alipinin, iligtas mo ang lingkod mo, ang utos mo ang susundin. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Palapit na ng palapit ang sa aki umuusig, mga taong walang galang sa utos mong isinulit. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Iyang mga masasamay tiyak na di maliligtas, dahilan sa kautusang hindi nila ginaganap. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Nagdarandam akong labis kapag aking namamasdan, yaong mga taong taksil na laban sa kautusan. Poon, ako'y lingapin mo, ang utos mo'y susundin ko. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jericho at dooy may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig nitong nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila, at siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sinaway siya ng mga nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ng sigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Kaya tumigil si Jesus at iniutos na dalhin sa kanya ang bulag. Inilapit nga ito at tinanong ni Jesus, anong ibig mong gawin ko sa iyo? Panginoon, ibig ko po sanang manumbalik ang aking paningin. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyari ang ibig mo. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Noon di nakakita siya at sumunod kay Jesus at nagpasalamat sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, sila yung lahat ay nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, sa panahon po ngayon, marami na pong PWD, Persons with Disabilities. Kaya naman, marami po sa atin ang nag-a-apply, anuman ang yung karamdaman o kapansanan. At ang mga ito po ay nagdudulot din naman ng mga gandang benepisyo. Imagine, 20% po ang mawawala sa anumang bibilin mo, lalo na sa mga gamot, o kaya naman kahit sa pagkain o sa anumang sasakyan mo. Kaya maganda yung offer, kaya mag-a-apply ka bilang PWD. Ang iba kahit hindi PWD ay sinasamantala na mag-apply nang sa gayon makinabang. Pero ang pagkakaiba po ng ating pong ebanghelyo, ang bulag pong ito ay isang PWD pero hindi niya nagnanais na manatili siya na mayroong disability. Bagkus nilalayo niya po na sana gumaling siya. Very symbolic po ang place na Jericho kasi ito po yung last stop going to Jerusalem. Kapag nasa Jerusalem na, nandun na ang panibagong pag-asa. Nga lang po, ang bulag hindi po makamove on. Hindi siya makaalis sa Jericho dahil sa kanyang kapansanan. Pero sa kabila po nito, hindi po naging hadlang ang kanyang kapansanan nang marinig niya na si Jesus ay dumaraan. Batid niya po na si Jesus ang tanging pag-asa na pwede niya pong panghawakan. Hindi po katulad ng mga Pariseo, Saduceo o mga Skriba. Bakit? Kasi nakita po nila na ang batas ng Sabat ang siyang dapat sundin at hindi kung ano ang puso ng batas. Walang iba kung hindi ang pag-ibig. The rich young man, ang taong mayaman, hindi niya po nakita na ang tunay na kayamanan ay ang inihahandog at ibinibigay ng Diyos. Bagkus nung tinanong niya, paano po ba ako makakarating doon sa langit o sa buhay na walang hanggan? Ang sabi po ni Jesus, ipagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan. Pero anong nangyari sa kanya? Umalis po siyang lungkot na lungkot dahil hindi niya naunawaan ang kayamanang ibibigay ng Diyos. Kahit naman po ang mga disipulo, ano po ang nangyari sa kanila? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, kahit anong mangyari, hindi ka namin papayagan na maghirap. Hindi po nauunawaan ng mga disipulo ang pagdaraanan ng ating Panginoon
dahil bulag sila sa katotohanan na sa paghihirap ay mayroong magandang kinabukasan. Alam niyo po, parang tayo. Maraming beses po na nangyayari po sa atin na tayo po ay nilulugmok ng hirap. Maraming pagkakataon po na tayo po ay nawawalan ng buhay at hindi natin nakikita ang sinag ng pag-asa. Bakit? Kasi nagkakaroon tayo ng self-pity, nagkakaroon tayo ng tinatawag nating so much problem na ang problema po ay kinakain na ang ating sarili at pinapatay ang pinanghahawakan nating pag-asa. Madalas, talo pa natin ang PWD. Bakit? Kasi hindi na po natin nagagamit ang ating kakayanan at mismong hindi natin napapanghawakan ang ating pananampalataya. Mga kapatid, ang Ebanghelyo po ay isang napakagandang paalala para sa bawat isa. Kailangan lang nating i-recognize na ang Panginoon ang siyang magbibigay ng buhay, na ang Panginoon ang siyang tunay na pag-asa. Nasa atin na po yan. The moment you receive life, nasa iyo na ang Panginoon. Ngunit ano po ang ninanais natin? Mas sigit pa sa ating kinalalagyan. Pero ang sinasabi po sa atin, maging sapat, makontento ka, at makita mo ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa buhay mo. Alam niyo po mga kapatid, may mga pagkakataon na hindi natin mapapanghawakan ng lahat ng bagay because in reality, we are not in control. Alam niyo mga kapatid, minsan po na-hospital po ako. Ooperahan ako. Wala na akong lakas, parang iniisip ko gusto kong magkaroon ng himala. Pero hindi ako nagkaroon ng himala. Only to find out that the greatest miracle is not something na babaguhin at pagagalingin ka, kundi ang tanggapin mo ang bagay na ito ay binigay ng Diyos sa iyo upang mas maunawaan mo na ang buhay na taglay mo ay nagmumulat sa bagay na hindi mo nakikita. At yan ang presensya ng Diyos sa kabila ng iyong paghihirap. Kaya, bago po ako operahan, ang panalangin ko, Jesus, Son of David, have pity on me. Heal me. Paulit-ulit ko pong dinarasal to. And to tell you, anong nangyari? Ang himalang pong ito ay nagkaroon ng tunay na pagpapatibay sa aking buhay. At ngayon, sa ating buhay, pinakikita po sa atin, we only need to call God. Kailangan lang lamang po natin kilalanin at tawagin ng Diyos nang sa gayon magsimula siyang mabuhay sa atin. At kapag nangyari po ang gantong bagay, anuman ang inyong pinagdadaanan, hirap man yan, problema, pinansyal, o kaya naman karamdaman, God will come to you at sasabihin sa iyong pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Mga kapatid, bago magwakas ang misang ito, hayaan po nating ang panalangin ng bulag na ito ang siyang ating sa ating mamutawi at sabihin natin, Jesus, Anak ni David, pagalingin mo ako. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang hilingin natin sa Diyos ang kagalingan at malinaw nating makita ang kanyang daan at sundan niya ng buong puso. Ang ating tutugon, Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga pinuno ng simbahan sa pamamagitan ng kanilang huwarang pamumuhay, naway maipakita sa atin ang daan patungo sa kaharian ng Diyos Amang nasa langit. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating paggawa ng kabutihan,
Naway palagi nating bigyan pansin ang mga hinahatulan, tinanggihan, at hindi minahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Katulad ng bulag ng Jericho, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig sa nakakapagpapagaling na presensya ni Jesus at sundan siya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa sa kalabuan ng paningin o pagiging bulag, naway makatagpo ng kagalingan at kasiyahan. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ang mga yumao naway tumanggap ng walang hanggang kapayapaan at liwanag sa kaluwalhatian ng karyan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, sinagan mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pagmamahal at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay upang mabuhay kami sa liwanag ni Kristo, ang iyong anak na nabubuhay, naghahari, kasama mo ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo upang ating paghahay na maging kalugod-lugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin, lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay upang mga kagandahan loob ay aming makamtan, ang bunga na walang hanggang pag-iral sa aming pakikinabang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso't isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaan sa iyo likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin ang pinakikiharapan sa mamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalagitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banali kong bukal ng tanang kabanalan, kahit sa mamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang sa pamamagitan ng niya gawin mong banal at upang sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun, niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ganon din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muling nagpasalamat sa iyo. Inabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't niyalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga paring marilyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw na ngayon ay aming pinananalanginan. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, Ina ng Diyos, kanyang kabiyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol, Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo, may pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoon at Diyos, ating ipahayag ng lakas loob. Mananamin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkaduban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa Kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang
ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, hapis at pait, iyong patamisin at agkan ang sakit ng magningas ang rikit. O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo, O Jesus, hilumin mo aking sugatang puso ng aking mahango. Kapwa ko kasing bigo. Available na po ang mga opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nakakahalaga ng 80 pesos. May karagdagan discount sa bulk orders. Available pa rin po ang mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng mga simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos po ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pagkikinabang, ang aming nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa naming pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos si pagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw sa mundong ito. Siya nawang magkamit ng buhay sa piling mo. Alisin mo ang anumang mga karumihan at kasalanan upang sila'y maging karapat-dapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Mga kapatid, ang pagbabasbas na ibibigay sa pamamagitan ng ating panalangin sa Senyor Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Hinihiling po naming basbasan mo ang lahat ng daladala nilang mga imahen at dasalan, mga dokumento. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila nung sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin.